12 na ng gabi pero walang tigil ang ulan. Maigpit kong hawak ang flashlight habang dahan-dahang umaandar ang rescue boat namin sa gitna ng subdivision na halos lubog na sa baha sa Marikina. Halos hindi ko na makita ang dating kalsada. Yung mga poste, kalahati na lang ang nakalabas. Yung ibang bahay naman, bubong na lang ang kita. At ang pinakang nakakatakot, tahimik. Sobrang tahimik. Pare, sigurado ka bang may tao pa rito? Tanong ni Joey habang iniikot niya ang ilaw sa paligid. May tumawag sa hotline kanina. May stranded daw sa dulo. Sabi ko naman. Pero habang sinasabi ko yun, may kakaiba na akong pakiramdam. Hindi ko mapaliwanag. Sanay naman ako sa rescue operation. Simula umaga, marami na kaming na-rescue yung pamilya. Pero iba rito, parang walang buhay ang buong lugar. Tanging ulan, hangin at hampas lang ng tubig sa bangka ang naririnig namin habang papasok kami sa mas makipot na kalsada. Paminsan-minsan, may lagaslas sa ilalim ng baha na parang may gumagalaw. Napaigpit ako sa flashlight. Bigla akong napatingin sa isang bahay sa kanan. Sa bintana ng second floor, may nakatayo. Tao. Hindi gumagalaw. Diretso lang siyang nakatingin sa amin. Napatitig ako, kasabay ng pagkidlat. Luminaw sandali ang mukha niya at doon ako kinilabutan. Sobrang namumuti na siya. Parang ilang araw nang patay. Pagpatak ulit ng dilim, nawala. Erickson, tawag ni Joey. Mabilis ako napalingon. Ha? Bakit? Ayos ka lang? Tumango lang ako kahit bumibilis na ang tibok ng puso ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang nakita ko. Ayokong mataranta siya. Mas binilisan namin ang usad ng bangka habang palalim ng palalim sa subdivision. Maraming bahay ang bukas ang pinto. Yung iba, wasak ang bintana. Parang may nag-uunahang tumakas palabas. Pagdating namin sa dulo ng kalsada, may makipot na iskinita na halos lubog na talaga sa baha. Doon daw nanggaling yung tawag sa rescue hotline. Huminto si Joey sa pagsagwan. Pare. O bakit? Dahan-dahan niyang itinuro ang unahan. May ilaw. Mahinang ilaw ng kandila mula sa second floor ng isang lumang bahay. At habang nakatitig kami ron, may narinig akong mahina. Tulong. Boses ng babae. Tulungan niyo kami. Nagkatinginan kami ni Joey. Pero bago pa kami makalapit, may biglang kumalabog sa ilalim ng bangka namin. Isang malakas na hampas na parang may malaking bagay na bumangga mula sa ilalim ng baha. Napahawak agad kami sa gilid ng bangka matapos ang malakas na pagbangga mula sa ilalim. Putang ina, ano yun? Sigaw ni Joey habang muntik nang mahulog sa tubig. Biglang umalon ang baha sa paligid namin. Parang may malaking bagay na umiikot sa ilalim. Mabilis kong itinapat ang flashlight sa maitim na tubig pero wala akong makita kundi rumaragas ang putik at basura. Tuloy lang. Sigaw ko kahit kinakabahan na rin ako. Ayokong manatili roon. May mali sa lugar na yon. Habang papalapit kami sa bahay na may kandila, lalo kong naririnig ang boses. Tulong. Parang nauubusan na ng lakas. Pagdating namin sa tapat ng bahay, halos second floor na lang ang hindi lubog. Bukas ng kaunti ang bintana at doon nanggagaling ang ilaw. May tao ba dyan? Tawag ko. Tahimik lang. Pagkatapos, tulong po. Boses ng bata. Napatitig kami ni Joey sa isa't isa. May bata? Mahina niyang sabi. Dahan-dahan naming itinapat ang bangka sa bintana. Ako ang unang umakyat gamit ang bakal na grills habang hawak ang flashlight ko.
Pagpasok ko sa loob, agad akong sinalubong ng malamig na hangin at amoy ng lumang tubig baha. Tahimik ang buong bahay. "Hello? May tao ba dito?" Tawag ko. Walang sumagot. Tanging tunog lang ng ulan sa bubong. Nakaangat ang tubig hanggang bewang sa loob ng second floor. Lumulutang ang mga gamit, mga litrato, laruan at sirang upuan. Pagkatapos, may nakita akong maliit na anino sa dulo ng hallway. Bata, nakatayo, basang-basa. "Nandito siya!" Sigaw ko kay Joey. Dahan-dahan akong lumapit habang tinatapatan siya ng flashlight. Hindi siya gumagalaw. "Okay ka lang bata? Rescuer kami," sabi ko. Pero habang papalapit ako, may kakaiba akong napansin. Hindi ko makita ang mukha niya. Nakatungo lang siya habang basa ang buhok. "Nasaan ang pamilya mo?" tanong ko. Unti-unti niyang itinaas ang ulo niya. At doon ako nanlamig. Halos parang wala na siyang dugo. Namumutla ang labi niya. At yung mga mata niya parang wala ng buhay. Biglang namatay yung kandila sa likod. Tapos puro nakadiliman. Kasabay nun, may malakas na kalabog sa ilalim ng bahay. Napatalon ako sa gulat. Sabay biglang umuga ang buong sahig. "Erikson!" sigaw ni Joey mula sa labas. Mabilis kong itinapat ulit ang flashlight sa bata. Pero wala na siya. Nawala. Putang ina. Bulong ko habang umaatras. Pagkatapos, may narinig akong tunog ng tubig sa likod ko. Parang may naglalakad. Dahan-dahan ako napalingon. At doon ko siya nakita ulit. Yung bata. Nakatayo sa likod ko. Sobrang lapit. At nangingitim na ang balat niya na parang matagal nang nakababad sa tubig. Napaatras ako habang natatakot ng sobra. Bigla niyang itinuro ang baba sa tubig. Doon ko tinapat ang flashlight at doon ako tuluyang kinilabutan. May katawan ng bata sa ilalim ng baha sa sala. Lumulutang, namamaga at ang suot niya parehong-parehong damit nung bata na nasa harap ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa sobrang takot. Nagulat na lang ako na merong umatak sa kamay ko. Paglingon ko, si Joey. At sabi niya, umalis na raw kami kasi wala naman daw tao doon at tumataas na talaga ang tubig. Tumakbo kami palabas at sumakay ulit sa bangka. Pagsakay namin, bumalik na kami. Nakabalik naman kami ng ligtas. At matapos yun, pagdating ng kinabukasan, umuwi ako sa amin at hindi na ako ulit sumama sa mga sumunod pang rescue. Lumaki ako sa Pasig, sanay sa baha, madilim na iskinita at kung ano-ano pa. Hanggang sa may nangyari sa akin noong 2023. Ako nga pala si Jeff. Galing akong Ortigas noon. Graveyard shift ako sa isang maliit na office, kaya alas 12 na ako nakakauwi. Dahil mahal ang pamasahe, madalas nilalakad ko na lang yung daan papuntang Bambang. Tahimik ang gabi, pero hindi totaling walang tao. May mga tricycle pa, ilang aso sa gilid at ilaw ng poste na nagpapatay sinde. Medyo maulan din nung gabing yon, kaya basa ang kalsada. Habang naglalakad ako papunta sa tulay, may napansin akong matandang babae sa kabilang side. Nakatayo lang siya, hindi siya gumagalaw. Naisip ko, pulubi lang siguro o naghihintay ng masasakyan. Pero habang papalapit ako, parang may kakaiba. Nakaputi siya, hindi siya simpleng puting damit. Parang luma, parang damit pang lamay. Basa rin ang buhok niya na dikit sa mukha niya. Hindi ko pinansin, ayokong mag-isip ng kung ano-ano. Pagdating ko mismo sa gitna ng tulay, napansin kong sobrang tahimik na.
Wala akong marinig na sasakyan. Wala na rin yung tahol ng aso. Kahit tunog ng ulan, parang nawala. Tapos may naamoy ako. Amoy na bubulok dun sa may ilog. Halo pa yun ng amoy na parang basang kahoy at lumang damit na naiwan sa baha. Doon na ako medyo kinabahan. Paglingon ko sa likod, wala na yung matandang babae. Bigla ako nakahinga ng maluwag. Akala ko kung ano na. Siguro umalis na. Pero maya-maya, may narinig akong yapak. Mabagal, basa ang tunog. Parang paa na galing sa tubig. Palapit yon. Hindi ako lumingon agad. Hindi ko alam kung bakit pero parang may bumulong sa isip ko na wag akong lilingon. Pero tanga ako eh. Lumingon ako. Pagharap ko, walang tao. Pero basta ang kalsada sa likod ko na parang may bagong ahon mula sa ilog. At doon ko nakita, may mga bakas ng paa. Hindi paa ng tao. Mahaba yun at kulay itim na putik. Tapos nakaharap lahat papunta sa akin. Napatigil ako. Hindi ako makagalaw. Tapos biglang may bumulong sa tabi mismo ng tenga ko. May isa pa sa baba. Nanigas ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong napatingin sa gilid ng tulay at sa ilalim ng maitim na tubig ng ilog. May muka. Nakalutang at nakangiti. Nahihirapan akong huminga noon habang nakatingin ako sa tubig. Yung muka, hindi siya normal na tao. Sobrang putla, parang ilang linggo nang nakababad sa ilog. Nakalubog yung kalahati ng ulo niya sa maitim na tubig. Napaatras ako agad. Pero biglang may kung anong mabilis na gumalaw sa ilalim ng tulay. Hindi ko nakita ng buo pero sigurado ako malaki siya. Hindi yun tao. Nataranta ako nun. Tumakbo ako agad palayo habang basa yung kalsada. Naririnig ko yung mabilis na hampas ng tubig sa ilalim ng tulay na parang may sumusunod sa akin mula sa ilog. Tapos may narinig akong tawa. Mahina sa una hanggang sa palakas ng palakas. Hindi ko alam kung babae ba o lalaki. Basta sobrang nakakatakot. Parang galing sa nalunod. Pagdating ko sa dulo ng tulay, padilim ng padilim yung daan sa likod ko. Doon ko narinig yung yapak ulit. Pero hindi na siya mabagal. Sobrang bilis na. Pabigat ng pabigat. Parang may basang nilalang na tumatakbo papunta sa akin. Hindi na ako lumingon. Takbo lang ako ng takbo kahit nanginginig na yung tuhod ko. May dadaanan akong tricycle terminal, kaya sumigaw ako agad ng tulong. Nagulat yung dalawang driver na nandun kasi hingal na hingal ako at umiiyak na halos. Tinanong nila ako kung anong nangyari, pero hindi ako makasagot. Pagkatapos ng karanasan kong yun, nagmakaawa akong ihatid nila ako sa bahay. Sinabi kong magbabayad na lang ako kahit magkano. Pero sabi ng isang driver, okay lang daw. Ihahatid niya daw ako ng libre dahil alam niyang takot na ako. Matapos ang ilang minutong biyahe, nakauwi naman ako ng maayos sa bahay namin. Pero matapos yung karanasan kong yun, hindi na ako dumaan ulit sa tulay na yun. Hello po sa lahat. Ako nga pala si Angie at gusto ko lang po magkwento ng aking karanasan at sana po ay mapili. 13 taong gulang pa lang ako noon nang unang sabihin sa akin ni Mama ang babalang hindi ko makalimutan. Kapag bumabagyo at mataas ang baha, wag na wag kang titingin sa labas kapag madaling araw. Hindi ko naman naiintindihan noon ang ibig niyang sabihin. Bata pa ako. Akala ko normal lang na manakot ang matatanda kapag malakas ang ulan. Pero isang gabi, may nakita kong bagay na hanggang paglaki ko, hindi ko na nakalimutan. Malakas ang bagyo noon sa Pasig. Halos buong araw,
Walang tigil ang ulan hanggang sa umabot ang baha sa hagdan ng bahay namin. Brown out na rin, kaya kandila lang ang ilaw sa sala habang humahampas ang hangin sa bubong. Madaling araw na nang magising ako. Tahimik ang bahay. Naririnig ko lang ang ulan at lagaslas ng baha sa labas. Pagkatapos, may narinig ako. Yabag, mga yabag. Parang maraming taong naglalakad sa tubig. Dahan-dahan, tapos sabay-sabay. Kahit 13 taong gulang pa lang ako noon, malinaw na malinaw pa rin sa isip ko yung tunog na yun. Napabangon ako sa higaan ko sa sala habang tulog sina mama at papa sa tabi ko. Dahil bata pa ako, naging mausisa ako. Gusto kong makita kung sino yung nasa labas. Naalala ko pa yung sinabi ni mama, pero hindi ko sinunod. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. May maliit na siwang sa kurtina at doon ako sumilip. Sa una, baha lang ang nakita ko. Madilim na kalsada, mga poste, tubig na umaagos. Pagkatapos, may dumaan. Isang tao, basang-basa, mabagal siya maglakad. Nakatungo lang habang lumulusong sa baha. Akala ko, kapitbahay lang namin. Pero maya-maya, may isa pa. Tapos isa pa ulit. Hanggang sa napansin kong sobrang dami nila. Mga taong naglalakad sa baha. Tahimik, walang payong. At lahat sila, kulubot na yung balat dahil sobrang tagal na sigurong nakababad sa tubig. Kinabahan ako. Habang nakatingin ako, dahan-dahan silang huminto sa gitna ng kalsada. Tapos, sabay-sabay silang napalingon sa bahay namin at tumingin diretso sa akin. Parang alam nilang nakatingin ako. Doon ako natakot ng sobra. Yung iba sa kanila, may putik pa sa muka. Yung iba, parang namamaga sa tubig. May isang babae pa na kalahati lang ng katawan ang nakalutang sa baha habang nakatingin sa bintana namin. Pagkatapos, may isang matandang lalaki na unti-unting ngumiti. Tapos biglang may kumatok. Mula mismo sa bintana. Napasigaw ako ng malakas. Mabilis akong tumakbo kina mama at papa habang umiiyak. Yumakap agad ako kay mama habang nanginginig ang buong katawan ko. "Ma, may tao sa labas!" Biglang nagising si mama. Pagkakita niya sa akin, agad siyang namutla. "Tumingin ka sa bintana?" tanong niya. Hindi ako makasagot sa sobrang takot kaya umiyak lang ako ng umiyak. Mabilis na tumayo si papa at agad isinara ng buo ang bintana habang si mama mahigpit akong yakap. Hindi na ako muling sumilip. Buong madaling araw, naririnig ko pa rin yung mabagal na yabag sa baha sa labas ng bahay namin. Hanggang sa unti-unti silang nawala kasabay ng paghina ng ulan. Kinabukasan, wala nang bagyo. Maaraw na ulit. Humupa na ang baha at paglabas ko ng bahay kasama sila mama, parang wala nangyari. Hindi na ako nagtanong kila mama dahil alam kong hindi rin naman nila sasabihin. Pero simula noon, tuwing madaling araw at malakas ang ulan, hindi na ako tumitingin sa bintana. Taong 2011 nang mangyari to. 18 taong gulang pa lang ako noon at nakatira kami malapit sa Pasig River. Sanay na kami sa amoy ng ilog, sa maruming tubig at sa mga kwento ng matatanda tungkol sa kung ano-anong nilalang raw na nakikita roon. Hindi ako naniniwala noon sa Shokoy. Para sa akin, imbento lang yun. Kasi para sa akin, to see is to believe. Hanggang sa may nakita ako isang gabi na nagpabago sa pananaw ko. Tag-ulan nun, halos buong linggo umuulan, kaya mataas ang tubig sa ilog. Bandang 11:00 ng gabi, inutusan ako ng kuya ko na bumili ng yosi sa kabilang kanto. Tahimik ang paligid dahil katatapos lang ng ulan. Basa pa nun ang kalsada. Habang naglalakad ako pa uwi, dumaan ako sa gilid ng riverbank. Doon pinakamabilis na daan sa amin.
At doon ko unang narinig. May parang humihinga sa tubig. Kakaiba. Akala ko noong una, baka isda. Pero maya-maya, may sumunod na tunog. Parang may kuko na kumakaskas sa sementong pader ng ilog. Napatigil ako. Masyadong madilim, pero may ilaw galing sa poste, kaya kita ng konti yung tubig. Tumingin ako sa ilog. Noong una, wala akong makita. Puro alon lang. Hanggang sa may dahan-dahang lumutang. Akala ko basura. Pero ulo siya. Parang tao pero hindi. Maitim. Berde yung balat niya at makintab na parang basang palaka. Kalbo siya pero sobrang laki ng ulo at malaki yung mata. Sobrang itim at wala yung puti. Nakatingin siya diretso sa akin habang kalahati lang ng mukha niya ang nakaangat sa tubig. Nanigas ako. Hindi ako makahinga ng maayos. Tapos umahon pa siya ng konti. Tapos ngumiti. Doon ko nakita yung ngipin niya. Sobrang haba at matutulis. Parang sa isda. Biglang may tumalsik na tubig sa gilid ko. Napalingon ako. May isa pa. Mas maliit. Nakaakyat na yung kalahating katawan sa semento habang gumagapang gamit yung mahabang daliri niya. Doon ako natauhan. Tumakbo ako agad. Narinig ko sa likod ko yung malakas na tunog ng pag-alon sa tubig. Parang may mabibigat na katawan na kumakaskas sa pader ng ilog. Hindi ako lumilingon, pero alam kong sumusunod sila. Naririnig ko yung mabilis na paggapang. Hindi tunog ng paa ng tao. Parang basang hayop. Habang tumatakbo ako, biglang namatay yung isang poste ng ilaw sa harap ko. Dumilim yung buong daan. Tapos may narinig akong sigaw. Hindi ko maintindihan kung tao ba yun o hayop. Garalgal at basang-basa. Pagdating ko sa may hagdan paakyat ng kalsada, nadulas ako. Tumama yung tuhod ko sa semento. Paglingon ko sa likod, nakita ko siya ng buo. Umakyat na siya mula sa riverbank. Halos kasing laki siya ng tao pero nakayuko. Sobrang payat ng katawan niya at kita ko yung buto sa balat niyang basa at maitim. At sobrang hahaba ng braso niya. At yung mga mata niya, hindi kumukurap. Nakatitig lang siya sa akin. Tapos bumuka yung bibig niya. Hindi yun normal. Yung pagbuka nun, abot hanggang tenga. At may tumulong tubig ilog at putik sa buong bibig niya. Gumapang siya papunta sa akin ng sobrang bilis. Doon ako sumigaw. Tumayo ako kahit masakit yung tuhod ko at tumakbo ng buong lakas. Hanggang makalabas ako sa main road. May dalawang lalaki roon na nagiinuman, kaya humingi agad ako ng tulong. Pagtingin nila sa likod ko, wala namang sumusunod. Akala nila lasing din ako o napapraning. Pero hindi ko makalimutan yung sinabi ng isa matapos niyang sumilip sa ilog. Pare, may gumagalaw sa tubig. Pag uwi ko, nilagnat ako ng 2 araw. Akala ng nanay ko, napagod lang ako o nabasa ng ulan. Hindi ko sinabi kahit kanino yung totoong nakita ko. Pero simula noon, may napansin ako. Tuwing madaling araw, lalo na kapag malakas ang ulan, may naririnig akong tunog ng kuko sa labas ng bahay. Parang may kumakaskas doon. At minsan pagising ko sa umaga, may amoy ilog sa bintana namin at basang bakas ng kamay. Pero pag sinisilip ko, wala naman. Sa ngayon naman Sir Dave, wala na ako sa Pasig. Pero ayun yung karanasan ko sa buhay ko na kahit tumanda ko, hindi ko makakalimutan. Nasa Pilipinas pa lang ako, nakikinig na ako kila Sir Neb. At nang matuklasan ko itong channel mo Sir Dave, dito ko naisipang magbahagi ng karanasan ko sa Qatar. Ako si Maya,
Isang OFW yung nagtatrabaho sa Qatar bilang cleaner sa isang malaking staff accommodation malapit sa construction site. 6 na palapag ang building. Mahabang hallway. Pare-pareho ang pinto. Panggabi ako. Mas tahimik, mas malamig, mas kaunti ang tao. Ang laundry room ay nasa ground floor sa pinakandulo ng building. Maliit lang. 3 washing machine, 2 dryer, isang fluorescent light na palaging kumikislap-kislap. Doon ako madalas magpunta tuwing 2:00 ng madaling araw para maglaba ng sarili kong damit. Kasi libre ang kuryente sa oras na yon at wala nang pila. Noong unang gabi, wala akong napansin. Hanggang sa sumunod na gabi, habang naglalakad ako pababa ng hagdan, narinig ko ang mahina pero malinaw na pag-iyak. Akala ko babae. Siguro may OFW na homesick. Normal lang yon. Lahat kami may ganong gabi. Pero habang papalapit ako sa laundry room, napansin kong wala namang ilaw sa loob at wala ring bukas na washing machine. Pagbukas ko ng pinto, tumigil ang iyak. Tapos naging sobrang tahimik. Nagkibit balikat ako. Baka guni-guni ko lang. Pagod o baka kulang lang talaga ako sa tulog. Noong 3 gabi, bumalik ang iyak. Mas malinaw na. Hindi babae kundi isang bata. Napahinto ako sa may pinto ng hagdan. Hindi ako agad bumaba. Nakinig muna ako. Parang may humihikbi. Pasulpot-sulpot na parang pinipigilan. May tao ba dyan? Mahina kong sabi. Wala namang sumagot. Pero hindi rin tumigil ang iyak. Bumaba ako ng dahan-dahan. Ramdam ko ang lamig ng sahig kahit nakasapatos ako. Pagdating ko sa laundry room, bukas ang ilaw kahit sigurado akong pinatay ko yun kanina. At doon ako merong nakita. Isang bata nakaupo sa tabi ng washing machine. Nakatalikod. Maliit lang ito. Manipis ang braso. Nakaputing damit na parang damit pang bahay. Nakayakap sa tuhod. Umiiyak. Uy, okay ka lang? Nawawala ka ba? Tanong ko kahit kinakabahan. Hindi siya sa akin tumingin. Lalo lang siyang umiyak. Lumapit pa ako ng isang hakbang. Doon ko napansin na hindi naman gumagalaw ang washing machine pero parang may tunog ng tubig sa loob. Hindi ko marinig ang paghinga niya. Iyak lang. Walang hinga. Lahat singhot. Nasaan ang magulang mo? Tanong ko ulit. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi pa rin siya humarap sa akin. Napansin ko din na hindi dumidikit ang paa niya sa sahig. Parang anino lang yun. Biglang humina ang ilaw. Pumislap ng mabilis. Tapos bumalik sa normal. Tapos bigla siyang nawala. Walang tunog. Walang bukas na pinto. Kaya hindi ko alam kung saan siya napunta. Nanlalamig ang likod ko. Lumabas agad ako ng laundry room. Iniwan pati ang dala kong damit. Umakyat ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Kinabukasan, tinanong ko ang isang kasamahan. May bata ba talagang nakatira dito? Nagkatinginan sila. Bakit mo tinatanong? Sabi ng isa. Hindi ko na itinuloy. Ngumiti na lang ako. Pero simula noon, iniiwasan ko na ang laundry area sa madaling araw. Hanggang sa isang gabi, kahit nasa kwarto ako, narinig ko ulit ang iyak at alam kong hindi na siya guni-guni lang. Hindi ko na sana babalikan ang laundry room. Matapos ang gabing narinig ko ang iyak mula sa mismong loob ng kwarto ko. Sinigurado kong sa umaga na lang ako maglalaba. Kahit mahaba ang pila, kahit puyat, mas okay na yon kaysa marinig ko ulit ang tunog na yon. Pero isang gabi, bandang 2:00, ginising ako ng malakas na pagkatok sa pinto. Maya, ikaw ba yan? May naririnig ka rin ba?
Sabi ng kasamahan kong si Asha. Pagbukas ko ng pinto, maputla siya. May batang umiiyak sa hallway. Kanina pa. Dugtong pa niya. Kinabahan na naman ako. Magkasama kaming lumabas. Tahimik ang hallway. Walang tao. Patay ang karamihan ng ilaw. Pero malinaw na malinaw ang tunog. Iyak ng bata. Paputol-putol. Parang nahihirapang huminga. At papunta yun sa iisang direksyon. Sa laundry room. Baka may iniwan na anak ang bisita. Pilit kong sabi kahit alam kong imposible. Bawal ang bata sa accommodation. Maigpit ang rules. Habang papalapit kami, bumibigat ang hangin. Parang humina ang tunog sa paligid. Wala na akong masyadong marinig. Yung iyak na lang. Pagbukas namin ng pinto, sabay kaming napaatras. Bukas ang lahat ng washing machine. Umiikot pero walang laman. At sa gitna ng silid, nandoon ang bata. Hindi na siya nakaupo. Nakatayo na siya ngayon. Nakaharap sa amin. Mukha siyang mga 6 o 7 taong gulang. Basa ang buhok, maputla ang balat. Ang mata niya parang laging umiiyak kahit hindi na tumutulo ang luha. Ate, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paanong hindi ako napasigaw. Parang may pumipigil sa lalamunan ko. Si Asha napaluhod na lang tapos umiyak. Hindi ko makita si Mama. Sabi niya babalik siya. Sabi ng bata. Sa likod niya, napansin ko ang sahig. May mga marka ng sunog. Parang matagal nang tinatakpan pero hindi tuluyang nawala. Biglang bumilis ang ikot ng mga washing machine. Isa-isa silang umingay. Kumislap ang ilaw tapos puro kadiliman na lang ang nakita ko. Matapos ng ilang segundo, bumalik din. Lumapit ang bata sa amin. Sa bawat takbang niya, bumababa ang temperatura. Nanigas ang kamay ko. Hindi ko maramdaman ang paa ko. Dito po ako natulog. Mainit. Sabi niya, sabay turo sa isang lumang dryer sa sulok. Doon ko naalala, may chismis dati. Sunog. Matagal na. Hindi na masyadong pinag-uusapan ngayon. Hindi ka na dapat nandito. Tapos na yung trahedya. Sabi ko. Tumingin siya sa akin. Biglang pumatay ulit ang lahat ng ilaw. Sa dilim, narinig ko ang iyak niya. Sobrang lapit na. Parang nasa tabi ko na lang ang bibig niya. May malamig na kamay na humawak sa pulsuhan ko. Napapikit ako, napadasal. Kahit halo-halo ang salita, kahit putol-putol, basta tumigil lang. Biglang bumukas ang emergency lights. Tapos wala na yung bata. Tahimik na ulit ang laundry room. Namatay ang mga washing machine. Amoy sunog ang hangin. Kinabukasan, hindi kami pumasok agad sa trabaho. Nagkalat ang balita. Hindi lang pala kami ang nakakita. May guard, may isang cleaner sa kabilang wing. Pare-pareho ang kwento. May bata na umiiyak sa laundry room. Doon na nagsalita ang matagal ng staff. May batang naiwan daw noon sa laundry room habang naglilinis ang nanay niya. Nagkaroon ng sunog sa dryer. Hindi agad napansin. Matapos ang sunog, isinara raw ang isang bahagi ng silid. Pero kalaunan, binuksan ulit na parang walang nangyari. Hanggang ngayon, pag dadaan ako sa ground floor, sarado na ang laundry room. May tape sa pinto. May karatula ang under maintenance. Pero tuwing madaling araw, kapag tahimik ang building, may mga nagsasabing naririnig pa rin ang mahina at putol-putol na iyak. Pero ako, hindi ko naman na narinig, at kung may maramdaman akong kakaiba, hindi ko na lang pinapansin.